Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOT inihayag na hindi isang accredited tourist establishment ang itinayong resort sa Chocolate Hills. 3 milyong target ng mga bagong botante posibleng lumagpas pa sa 2025. PBBM mariing itinanggi na bahagi ng kaniyang mga foreign trips ang pamamasyal. DSWD nagbigay tulong pinansyal sa pamilya ng mga Pilipinong nakaligtas sa missile attack ng Houthi rebels. NBA idiniklarang tumaas ang produksyon ng gatas sa bansa. DICT formal nang inulunsad ang kauna-unahang regional roadshow sa Clark, Pampanga. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Naglabas na ng pahayag ang Department of Tourism o DOT matapos ang kumalat na post ukol sa itinayong resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol. Ayon sa DOT, sinusuportahan ng kagawaran ng turismo ang pangangalaga at proteksyon ng Chocolate Hills sa Bohol na matatagpuan sa loob ng idineklarang UNESCO Global Geopark at isa rin sa ipinagmamalaki ng bansa. Ayon pa sa Department of Tourism Accreditation System, ang Captain's Peak Resort Development sa Chocolate Hills ay hindi isang accredited tourist establishment at walang kasalukuyang aplikasyon para sa akreditasyon para sa nasabing lugar. Dagdag pa ng DOT, mula noong Agosto 2023 ay nakipag-ugnayan ito sa pamahalaang panlalawigan ng Bohol sa pamamagitan ng regional na tanggapan nito sa Central Visayas upang ipahayag ang kanilang mga alalahanin tungkol sa problemang ito, lalo na sa pagkilala sa pangangalaga sa integridad ng likas na yaman na ito. Inirepresenta ni Undersecretary Maria Rosario Singh Vergeire ang Department of Health o DOH sa ginanap na 74th Annual Convention ng Marikina Valley Medical Society o MBMS na tumatalakay sa mga tungkulin ng mga espesyalista sa pagpapatupad ng Universal Healthcare o UHC. Tinalakay sa nasabing konbensyon ang mga pagsulong at inobasyon sa larangan ng medisina na may temang maging marites, alamin ang latest bilang tema nito. Binigyan din ni Undersecretary Vergeire ang ilang pagbabago na pinagdadaanan ngayon ng bansa sa mga tuntunin ng healthcare framework na itinampok ang mga kritikal na tungkulin na ginagampangan ng mga espesyalista sa pagkamit ng layunin ng UHC, partikular sa pagpapatupad ng 8-point agenda action ng departamento. Matapos ang sunog na naganap sa Philippine General Hospital o PGH sa Maynila, pinuri ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos ang Bureau of Fire Protection o BFP sa agarang aksyon nito. Aniya, wala pang isang oras noong mapulaan ang sunog gamit ang 13 truck at isang ambulansya. Bahagi pa niya, ipinag-utos na nila sa BFP na siguraduhin ang kaligtasan ng sinumang babalik sa PGH upang makapagtrabaho. Sa nalalapit na Semana Santa ay pag-iigtingin ng Department of Transportation o DOTR ang mahakbang sa paglulunsad ng malawakang information drive upang maiwasan at mabigyan ng kamalayan ang publiko ukol sa travel vacation scams. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Malawakang Information Dissemination Drive ang ilulunsad ng Department of Transportation o DOTR sa mga paliparan, pantalan, bus terminal at train station. Ito'y para maiwasan ng mga biyahero ang travel at vacation scams na talamak ngayong panahon lalo pat nalalapit na ang mahal na araw. Sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa Semana Santa ay ibinahagi ni Transportation Assistant Secretary for Communications and Commuter Affairs, Hector Villacorta, na handa rin itong makipagtulungan na maikalat ang impormasyon ukol sa cyber scams upang mapigilan ang paglaganap nito. Pinapayuhan naman ng DOTR ang mga bumabiyahe na magdoble ingat ngayong mahal na araw at ugaliing suriin muna ang mga transaksyon online.
Sakaling nais magpadala ng report hinggil sa cyber at travel scams, ay mangyaring tumawag lamang sa DOTR Commuter Hotline o magpadala ng mensahe sa DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Inabisuhan ng Philippine Statistics Authority o PSA ang publiko ukol sa kumakalat na tulong pinansyal ng ahensya na siyang kumpirmadong walang katotohanan. Alamin ang detalye sa bitlita ni Daniza Lopez. Matapos kumalat ang isang social media post kung saan nakasaad na mayroong tulong pinansyal para sa mga rehistrado sa Philippine Identification System o PhilSys, ay kinumpirma ng PSA na hindi ito totoo. Paglilinaw ng PSA, ang benepisyo na inaalok ng gobyerno ay dumadaan sa regular na proseso kung saan hindi basehan ang pagiging rehistrado sa National ID ang nangangahulugan na kwalipikado agad ang individual. Dagdag pa nito, ang social protection programs ng gobyerno at iba pang programa ay mayroong sinusunod na regulasyon. Kaya't panawagan ito sa publiko maging maingat sa mga kumakalat na impormasyon at ugaliing suriin muna ito. Nananatili namang bukas ang tanggapan ng PhilSys sakaling mayroong mga reklamo o nais isumbong sa ahensya. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Maaari pang humigit sa target na 3 milyon ang mapaparehistrong mga bagong botante sa Pilipinas hanggang sa susunod na taon. Ito ay ayon sa Commission on Elections o COMELEC matapos pumalo sa higit 1 milyong mga bagong botante ang naitala ngayong buwan ng Marso, isang buwan matapos magsimula ang voter registration period. Pahayag ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, maaaring lalampas pa at aabot pa ito sa 3.4 hanggang 3.5 milyon botante. Patuloy na nakakaapekto ang dulot ng shear line sa eastern section ng Central and Southern Luzon. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog ang asahan sa Aurora, Quezon at Camarines Norte. Maulap na kalangitan na may mga mahinang pag-ulan naman sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Bahagyang maulap na papawiri na may pulupulong mahinang pag-ulan naman sa Ilocos Region at natitirang bahagi ng Central Luzon. At posibleng flash flood sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. MMDA huli ang pampasaherong van na tumakas sa impound violation. PNP kinumpiska ang 13 milyong halaga ng shabu sa Sulu. PBBM mariing itinanggi na bahagi ng kanyang mga foreign trips ang pamamasyal. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi bahagi ng kanyang mga foreign visits ang pamamasyal tulad ng ipinahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin ang buong detalye sa ulat ni Francis Riodique. Wala na umanong panahon para mamasyal. Ito ang mariing ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay sagot niya sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati sa pagdalo sa prayer vigil ng mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy na namamasyal lamang umano si Pangulong Marcos sa kanyang mga foreign trips. Pagtitiyak ni Marcos, nakatuon lamang ang kanyang atensyon sa pagsasakatuparan ng mga misyon sa bawat foreign trips niya. Samantala, binatikos din ng dating Pangulo ang umuugong ngayon na charter change.
Aniya, inuulit lamang umano ng kasalukuyang Pangulo ang ginawa ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pangingialam sa konstitusyon. Sagot naman ni Pangulong Marcos, nalilito na umano siya dahil paiba-iba ang pahayag ni Duterte. Sa kasalukuyan ay nakarating na sa Czech Republic ang Pangulo para sa isa na namang state visit. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Ibinunyag ni Senador Raffy Tulfo ang hindi lang isa kung hindi 20 beses na pagkapanalo ng iisang better sa iisang buwan. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Maswerte ka nang may tuturing kung tumama ka ng isang beses sa loto. Kaya naman usap-usapan ngayon ang pagkakapanalo ng isang loto better na hindi lamang isang beses, kung hindi 2 beses sa loob lamang ng isang buwan. Ito ang ibinunyag ni Senate Chairman on Games and Amusement Senator Raffy Tulfo. Aniya, mula ito sa isinumiting dokumento ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO kung saan mayroon ding umanong 10 beses na nanalo sa loob lamang ng isang buwan. Sa parte naman ng PCSO, kinumpirma ng ahensya na sa kanila nang galing ang dokumento, ngunit nagkamali umano ng interpresyon dito. Paglilinaw ni PCSO General Manager Mel Robles, ang nabanggit ni Senator Tulfo ay mula lamang sa mga digit games o low-tier games ng PCSO at hindi sa mga milyong pisong jackpot games. Depensa niya, ang mga digit games tulad ng 2D, 3D, 4D, 5G at 6G ay ang mga lotto outlets ang nagbibigay ng premyo sa mga nanalo. Dahil rito, maaaring makisuyo ang nanalo na ipakuha sa ibang tao ang kanyang napanalunan, kaya umanong nagkakaroon ng insidente na nabanggit ni Senator Tulfo. Ayon sa tanggapan ni Tulfo, initial findings pa lang naman umano ang mga kasalukuyang isiniwalat ng senador at muli itong sisiyasatin sa darating na pagdinig sa Lunes. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Pinabulaanan ni Commission on Higher Education o CHED Chairperson Prospero de Vera III ang alegasyon ng korupsyon sa kanyang nasuspinding CHED Commissioner Aldrin Darilag. Ito ay matapos maghain ng reklamo si Darilag sa ombudsman na may paglabag umano si de Vera, partikular na ang graft and corruption at grave abuse of authority. Pahayag ni Darilag, ito ay dahil binigyan umano ni de Vera ng pabor ang isang supplier para magkaroon ng kontrata sa ahensya. Depensa naman ni de Vera, wala na siyang kakayahan na manipulahin ang procurement sa ahensya dahil hindi ito parte ng Bid and Awards Committee ng CHED at ng kahit anong state university o kolehiyo. Hindi nakalampas sa apprehension ng MMDA ang isang pampasaherong van matapos itong tumakas sa kanyang paglabag na impound. Narito si Princess Castro para iulat ang karagdagang impormasyon. Sa isinagawang operasyon ng Special Operations Group Strike Force o SOGSF ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ay hinuli ang isang driver ng pampasaherong van na nakatakas sa pag-impound ng kaniyang sasakyan matapos mahuli ng out-of-line violation sa kahabaan ng EDSA Quezon Avenue northbound kagabi. Bukod sa composite team ng MMDA, ay katuwang ng ahensya ang Department of the Interior and Local Government Special Project Group at Land Transportation Office sa pag-aresto sa driver na nagngangalang Florencio Gumpal sa kanyang tirahan sa Caloocan. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Romando Donartes, hindi kinukonsinti ng ahensya ang mga motorista at tsuper na makakatakas sa pangamba at sinisigurado na sila ay papapatawan ng parusa. Ang operasyon ay bahagi ng pinaigting na pagsisikap na masugpo ang mga kolorum at out-of-line na sasakyan. Samantala, ayon sa salaysay ni MMDA SOGSF Head Gabriel Go, na flag down ng driver ng UV Express dahil sa pagbabiyahe sa nabanggit na kalsada nang hindi ito pinapayagang tumawid sa EDSA dahil ang ruta nito
ay mula SM North hanggang TM Calaw batay sa body marking ng sasakyan. Ayon pa kay Go, nakatakas mula sa convoy si Gumpal kahit na nakatiket at nakumpiska na ang kaniyang driver's license. Depensa naman ni Gumpal, hindi siya tumakas sa lugar at sa halip ay bumalik sa impounding site sa Pasay, ngunit walang nakitang enforcer kaya naman naudyukan siyang umuwi at mariing sinabing hindi niya susuwayin ng batas. Git naman ni Go na ang alibay na ito ng driver ay hindi katanggap-tanggap. Sa kabilang banda, bukod sa out-of-line violation, maharap ang driver ng pampasaherong van sa kasong resistance at disobedience to person in authority at pagsusurrender ng sasakyan sa pulisya para sa kaukulang disposisyon. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Higit sa 13 milyong halaga ng shabu ang kinumpiska ng Philippine National Police sa Indanan, Sulu kamakailan. Ang buong detalye tutukan sa balitang ito. Noong ika-9 ng Marso, kumpiskado ang 13 milyon at 600,000 piso ng shabu sa bayan ng Indanan, Sulu. Ayon sa Philippine National Police o PNP, ang suspect ay kinilala bilang si Aliasto na isang magsasaka. Base sa ulat, matapos ang joint operation ng PNP at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, dito na diskubre ang 2 kilo ng shabu, cellphone, isang unit ng motorsiklo, pati na rin ang mga photocopied na salapi bilang buy-bust money. Samantala, ang nasabing suspect ay arestado sa kasong paglabag ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Act of 2002. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay tumulong ang Philippine Coast Guard o PCG sa paghuli ng isang motorbangka na sangkot sa ipinagbabawal na pangingisda sa karagatan ng Barangay Bantulan, Taytay, Palawan. 4 na mangingisda mula sa Barangay Bantulan ang dinakip ng mga otoridad at nakumpiska rin ang kanilang motorbangka, air compressor at iba pang kagamitan sa pangingisda na ginamit sa nasabing ipinagbabawal na aktibidad. Ipinadala naman sa Taytay Municipal Agriculture Office ang mga naaresto at nakumpiskang mga gamit para sa karagdagang legal na aksyon. Matapos ang mapait na sinapit ng mga Pilipinong seafarers sa missile attack ng rebeldeng grupong Houthi sa Gulf of Aden, ay nag-abot ng tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nakatanggap ng 20,000 piso at pagkain ang 11 Pilipino na nakaligtas. Samantala, ang pamilya ng 2 namatay na Pilipino sa insidente ay nakatanggap naman ng 10,000 piso. Susunod sa News Force. Manila Cathedral, hinikayat ang publiko na dumalo sa misa, sakramento ng kumpisal ngayong Semana Santa. NDA idineklarang tumaas ang produksyon ng gatas sa bansa. Startup QC Student Competition magsisimula sa buwan ng Abril. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Bumaba man ang importasyon ng gatas sa bansa, ito'y dahil opisyal na inanunsyo ng National Dairy Authority ang pagtaas ng produksyon nito. Alamin ang buong impormasyon sa balitang ito. Matapos inanunsyo ng National Dairy Authority o NDA ang pagbaba sa importasyon ng gatas sa bansa, base sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang kabuoang supply ng gatas ay tumaas sa 21% noong katapusan ng taong 2023. Kaugnay nito sa pagdiriwang ng anibersaryo ng NDA, nilalangayon nila ang pagpapaigting sa sektor ng gatas sa pamamagitan ng pangangasiwa ng makabagong interbensyon na kanilang pinaplano.
Bukod pa riyan, binigyan din ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang tungkulin ng NDA na paunlarin at palawigin pa ang sektor kung saan nilalayo nito ang mas mataas pang antas ng produksyon, pagpapalago sa mga baka at pagpapainam sa kabuhayan ng mga dairy farmers. Kasama rin sa pagdiriwang ang pagkilala sa 45% pagtaas ng mga inahing baka at 65% namang pagtaas sa produksyon ng gatas mula taong 2018 hanggang 2023. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Hinikayat ng pamunuan ng Minor Basilica of the Immaculate Conception o Manila Cathedral ang mga mananampalataya na dumalo sa misa at kumpisal ngayong Semana Santa. Ito ay bilang bahagi ng espiritual na paghahanda para sa Semana Santa. Naglabas rin ang simbahan ng mga aktibidad para sa Semana Santa. Para sa mga nais magpunta upang makapagkumpisal, bukas ito mula Lunes hanggang Sabado mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Sa nalalapit na pagsisimula ng Startup QC Student Competition sa buwan ng Abril, nasa 82 grupo na ng mag-aaral mula sa iba't ibang universidad at paaralan sa buong Metro Manila ang nakatakdang sumailalim sa pagsasanay kasabay ng tsansang manalo ng hanggang 100,000 pisong papremyo. Ito ay alinsunod sa paggunita sa ika-85 anibersaryo ng lungsod kung saan katuwang ng Quezon ang mga pribadong sektor at akademya sa pagsasagawa nito. Ang inisyatibong ito ay isang collaborative vision na layong isulong ang empowerment, innovation at societal impact. Opisyal nang nagbukas ngayong araw ang 2 araw na roadshow ng DICT sa Clark, Pampanga. Ang mga dapat abangan tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Formal na ang inilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang kauna-unahang regional roadshow ng ahensya sa National University sa Clark, Pampanga simula ngayong araw, Huwebes, 14 hanggang 15 ng Marso. Ang tema ng Roadshow 2024 ay Bayang Digital ang Bagong Pilipinas, kung saan tampok ang ilang flagship programs ng ahensya tungo sa pagtaguyod ng isang bayang digital. Ang kaganapan ay pamumunuan ni DICT Secretary Ivan Jan Uy, kung saan ilan sa mga participant ng naturang roadshow ay ang mga local government unit at mga estudyante ng nasabing universidad. Tampok sa Clark Sports Complex ang ilang booths ng ahensya kung saan makikita ang iba't ibang serbisyo nitong inaalok, kabilang na ang eGov.ph at ang eLGU system na alok nito sa mga LGU para makasunod sa ease of doing business. Bukod sa free Wi-Fi for all ng DICT, ay layon din ng ahensya na sa pamamagitan ng naturang roadshow ay may pakilala sa publiko ang iba pang mga serbisyong mayroon ng ahensya. Ayon sa DICT, sa pamamagitan ng roadshow na ito, umaasa itong mas maraming Pilipino at ahensya ng pamahalaan ang maging konektado at yakapin ang digitalisasyon. Kabilang sa mga aktibidad ngayong araw ay ang mga lecture ng ahensya patungkol sa cybersecurity na handog sa mga kawani ng gobyerno, digital parenting para sa mga magulang, teen guide sa Data Privacy Act para sa mga estudyante at mga guro, kabilang na ang usapin ng National Broadband Plan 2.0. Samantala, target na ikutan ng Regional Roadshow ang Region 1, Calabarzon at Mimaropa sa mga susunod na buwan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOT, inihayag na hindi isang accredited tourist establishment ang itinayong resort sa Chocolate Hills. 3 milyong target ng mga bagong botante, posibleng lumagpas pa sa 2025. PBBM, mariing itinanggi na bahagi ng kaniyang mga foreign trips ang pamamasyal. DSWD, nagbigay tulong pinansyal sa pamilya ng mga Pilipinong nakaligtas sa missile attack ng Houthi rebels.
NBA, idiniklarang tumaas ang produksyon ng gatas sa bansa. DICT, formal nang inulunsad ang kauna-unahang regional roadshow sa Clark, Pampanga. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at itong News Force.